Hello everyone. So for the continuation of our example problem, we have here the resultant of the concurrent forces in the figure below is 300 Newton pointing up along y-axis. Compute the values of F and theta to give this resultant. So if kanina yung example problem number 1 natin is from components hanggang masolve natin si resultant. Ngayon naman, meron na tayong resultant at ang isa-solve natin is yung given F and yung theta niya. So, isa-isahin natin yung value. So, sabi niya, meron daw tayong 300 Newton pointing up along y-axis ay may resultant. So, ibig sabihin, meron na pala tayong value na R which is equals to 300 Newton. And yung unknown natin, according sa problem, is yung F daw and yung theta. So, if we will be looking sa figure natin, meron tayo ditong F and meron tayo ditong theta na unknown. Other than that, meron pa tayong iba pang forces na may value which is the 500 Newton and also this one, 240 Newton and yung direction niya or theta na 30 degrees. Ngayon, isa-isahin natin step by step. So, since meron na tayong value ng resultant at ang hinahanap is si force, ibig sabihin, baliktad naman yung format na gagawin natin. So, from resultant, bababa tayo hanggang masolve natin yung value ni force or ni F. So, ano yung working formula ulit natin ng resultant? So, we have the resultant is equals to square root of summation forces vertical squared plus summation forces horizontal squared. Ngayon, analyze natin. Sabi niya kasi, si resultant daw is pointing up along y-axis. Ibig sabihin pala, yung resultant natin is nasa y-axis lang. Ito, di ba? Nasa y-axis lang. Ibig sabihin, wala palang value yung x-axis nung resultant. Therefore, i-consider natin as 0 yung horizontal component nung resultant. Nagigets niyo ba? Okay, ulitin natin. Sabi, ang value daw ng resultant natin is 300 Newton pointing up along y-axis. So, ibig sabihin, meron lang value sa resultant is yung vertical component. Therefore, ang magiging formula na natin, since 0 si summation of horizontal component is, ang naiwan na lang, R is equals to square root of summation forces vertical squared. Ngayon, substitute lang natin yung value. So, 300 is equals to summation of forces vertical squared. And using calculator, mapapalabas natin yung value na summation forces vertical is equals to 300 Newton. So, since umpisa pa lang sa problem, sabi niya si resultant daw is nagpo-point sa along y-axis only, equals lang pala si resultant at si summation forces vertical. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano na-derive or paano tayo nag-come up sa equal lang ang value ni resultant tsaka si summation of forces vertical. So, since meron na tayong value ni summation of forces vertical, pwede na natin siyang direksyohin doon sa components na bumubuo ng summation of force vertical. So, sa formula muna tayo, summation of forces vertical, meron tayong si F, eto. Pero since wala pa nga siyang value, isusulat muna natin F sin theta x. Positive kasi yung ilagay natin yung vertical component ni F is acting upward. So, ito yung Fy niya. And then, diretsuhin na muna natin yung mga direction natin. Fx to the right
Si 240 Newton acting downward. Sabihin na lang natin dito, 240 sine 30. We also have here na 240 cosine 30. And then the 500 Newton. So, sa summation forces vertical tayo, balik tayo dito. So, meron tayo ng F sine theta x, which is the Fy. And then, yung vertical component ni 240 Newton, it's downward, so negative 240 sine 30. So, since meron pala tayong value ni summation forces vertical na 300, palitan natin to ng 300. So, kung aayusin natin yung ating equation na to, we have F sine theta x is equals to i-transpose natin si negative 240 sine 30 sa kabila para maging positive. Ang magiging value na natin ay 300 plus 240 sine 30 is equals to 420 Newton. So, since wala pa tayong value ni F tsaka ni theta, so, nakagawa muna tayo ng ating equation 1. Naintindihan ba? Ayan, sana nakakasunod kayo step by step. Next naman is yung summation force horizontal. Though, sabi nga natin nung umpisa na ang value natin is 0, meron pa rin po tayong makikreate na equation dyan. So, ano ba yung magiging equation natin dyan? Summation forces horizontal is equals to 0. So, hindi na po siya katulad ni vertical na may 300 Newton. So, si horizontal, 0 na lang po siya kasi wala naman pong nag-a-act na resultant or value ng resultant sa summation forces horizontal. Okay. Ano ba yung mga horizontal component natin? So, dahan-dahanin natin. So, meron tayong 500 Newton, which is negative 500. We also have the horizontal component ni F, which is the F cosine 30, positive, F cosine theta x, plus, ano pa, yung horizontal component ni 240. So, positive 240 cosine 30 degrees is equals to 0. Kasi nga po, wala pong value yung summation of forces horizontal natin. Ngayon, ayusin lang natin yung equation. Stay si F cosine theta x. And then, transpose natin yung dalawang value, the negative 500 tsaka si 240 cosine 30 sa kabila. So, magiging 500 minus 240 cosine 30 degrees. So, ang ating pangalawang equation is equals to, use your calculator po ulit, 240 cosine 30, we have 292.154 Newton. So, ito is i-consider nating equation 2. So, ano yung susunod nating step? So, yung ituturo ko po is based sa step na nakasanayan ko. So, sabi ko nga sa inyo, nung last na discussion, since nasa statics tayo, actually, we have yung working formula na tinatawag, but still, iba-iba pa rin yung way or yung atake natin to solve different case ng mga problems natin. So, para ma-equate natin yung both equation, since may dalawa tayong equation, pwede nating i-equate by using F. Paano ba yun? So, i-simplify lang natin para hindi tayo magkalituan. So, F is equals to, divide sin theta x, both sides lang po tayo.
So, 420 over sine theta x. So, ito na po yung gagamitin nating equation 1. At dito naman po sa equation 2, elisin muna natin para hindi tayo malito. So, ito na po yung equation 1 natin. And then, sa equation 2 naman, magiging f 292.154 over cosine theta x. So, ito na po yung ating equation 2. So, equate lang po natin both equation. F is equals to F. So, F1, F2. Ibig sabihin lang yan is the F equation 1 tsaka F. Ito F equation 1 tsaka F equation 2. So, ilagay lang natin, substitute lang natin yung value. So, 420 over sine theta x is equals to 292.154 over cosine theta x. Ngayon, ang isang next na gagawin natin is the cross multiplication. So, pag cross multiply lang natin ito, ang kakalabasan niyan is 420 cosine theta x is equals to 292.154 sine theta x. Ma'am, wala pa rin naman pong masasolve dyan. Yes, wala pa din po. Ngayon, pagsasamahin natin yung may same same value, or sabihin na lang natin yung pagsasamahin natin yung puros numbers lang and yung may unknown. So, ipakita natin. Pagsamahin natin, so, dito, i-divide natin si 292.154 para maalis siya sa right side at may iwan lang si sine theta x. Pero, di ba, since nag-divide ka sa isang side, i-divide mo rin siya sa kabilang side. So, ganun din po ang gagawin natin dito sa left side para maalis po yung cosine theta x, since hindi naman po siya belong dyan, i-divide lang po natin ulit yung left side ng cosine theta x. At the same time, i-divide din po natin ang right side ng cosine theta x. So, cancellation lang po tayo. So, ilipat na natin yung like terms, ayun. Yung mga like terms sa iisang side. So, meron na tayong sine theta x over cosine theta x is equals to 420 over 292.154. Meron na po ba tayo mapapalabas na value dyan? Actually, meron po. Kung i-convert po natin yung isang side. So, itong sine theta x over cosine theta x, ano po ba yung equivalent niya when it terms to our geometry? So, kung ibibase po natin siya sa mathematics natin, or sa geometry nga po, ang sine theta x over cosine theta x is equivalent lang din po ng tan theta x. Yes po. So, since equals pala sila, na equal lang po pala yung equivalent ni sine theta x over cosine theta x sa tan theta x, i-copy lang muna ulit natin itong 420 over 292.154. So, meron na po tayo mapapalabas. Medyo malapit-lapit na po tayo sa ating sinosolve. So, since tan theta x na po yung equation natin, pwede na po nating i-solve using the arctan. So, may iwan lang si theta x dito. And then, transfer lang natin si tan sa kabila. So, magiging arctan times 420 over 292.154. So, ang kakalabasan po natin dyan, ang theta x po pala natin is, using calculator, arctan times 420 over 292.154. Ang ating value is 55.177 degrees. Ano nga po ulit yung pinapahanap sa ating question? Meron bang theta? Yes po, meron po tayong theta na pinapahanap. And nahanap na po natin yung theta x natin. So, meron na po tayong direction. Ngayon, paano na natin mapapalabas si
F. So, isa-substitute lang po natin yung na-solve nating theta x sa isa sa mga equation natin. Depende kung ano po yung gusto nyong gamitin. So, pwede naman po natin gamitin yung ating unang equation. So, ipakita lang natin. Sorry. So, dito na lang. Meron tayong formula sa equation 1 na F is equals to 420. Oops. Naging white pala, sorry. 420 over sine theta x. So, isubstitute lang natin yung na-compute nating theta x. So, F is equals to 420 over sine. Yung theta x, 55.177 degree. Therefore, ang ating value ng F is equals to, compute using your calculator ulit. Ang value po pala ng ating force or yung F is 511.621 Newton. So, ganun lang po yung way of computation natin. So, I hope you understand kung paano yung naging step-by-step na computation. So, since dito sa example number 2 natin, yung resultant natin is nagpo-point sa along y-axis. Ibig sabihin, si summation forces horizontal is 0. So, what if naman po, kung yung resultant is pointing up along along x-axis siya. So, therefore po, yung summation forces vertical naman natin, yung magiging 0, but still, same flow lang po yung gagawin natin. So, I hope you understand yung step-by-step natin sa ganitong cases. If ever may question po kayo, please message me po or sa GC or sa ating comment section sa GCR. And I hope may natutunan kayo for our lesson. Sa ating resultant of non-concurrent and resultant of parallel, isusunod ko na lang ulit yung separate video doon para mapanood ninyo. Ayun lang. Thank you and have a good day.